Okay, tips. 6 na tips. Nagbibigay ako ng 6 na tips ngayong araw na to sa sobrang init ng panahon, guys. So, napapansin nyo, nakapuyod po ako. Yan pong buhok ko. Kasi napakainit po. So, isa din ang anak ko, nakaganito din ang buhok kasi napakainit po talaga. So, ngayong araw na to, Martes ata. Martes ba ngayon? So, magbibigay ako ng tips. 6 na tips kung paano maging consistent sa pag-iipon. No? So, yun po ang ating lection for today. So, wala akong whiteboard ngayon. Nandun sa sala kasi ang whiteboard kasi ayaw kong alis guys sa pwesto. Kasi kung may bibili, dito na naman ako. Ano yun, Pao? So, ipon tips tayo ngayon ha. Ipon tips. So, magbibigay ako ng 6 na tips kung paano maging consistent sa pag-iipon. So, ang una, gawin mong meaningful ang pag-iipon. Ibig sabihin is gawin mo siyang ano ba yung goal mo sa pag-iipon? Ano ba yung plano mo? Bakit ka nag-iipon? Ano bang gusto mong bilhin? Kasi kung mag-iipon ka lang na walang direksyon, so wala ding kwenta doon kasi makukuha at mawawala din po talaga yung pag-iipon mo kung wala kang goal, kung walang meaning yung pag-iipon mo na yan. So kung mag-ipon ka, kada hulog mo sa ipon mo, magsabi ka kung para saan yon yung ipon na yon. Inom ka na madaming tubig, ha? So, ayan ang number 1 ko, guys. So, ang number 2, gawin mo exciting ang pag-ipon. Dapat every time na mag-ipon tayo, maglagay tayo ng savings natin, excited po talaga tayo. No? Halimbawa, pumunta ka ng Mang-Inasal, okay, kakain ka doon. Hindi lang doon ang nakaka-excite sa'yo, kundi na-excite ka rin kasi gusto mo umorder ng halo-halo nila kasi masarap ang halo-halo sa Mang-Inasal, ganun yon. Every time na mag-ipon ka, so dapat excited ka doon kasi meron kang goal, meron kang gustong bilhin. Tulad ng itong aking aking sa load ngayon, guys. Papakita ko lang kung aking binta sa load, no? So ito, may nakalagay nga po dyan na June. Open ko siya sa June. Ayan. So excited po ako na maghulog every may magpapaload sa akin ng FB15, ML15, or ML10, o FB10, or Giga 99, or basta yung tubo niya. Excited po akong ilalagay dito kasi excited po akong magbilang ng kita sa load ngayong June kasi sa June ko nga siya bubuksan. Okay? So, dapat excited po tayo sa ating pag-iipon, no? Hindi lang excited doon sa parating na sahod, kundi dapat doon tayo mas ma-excite sa pag-iipon. Okay? So, pang-tatlo, maghanap ng business partner. So, marami dyan na nag-aalok sa inyo na maging business partner kung sa tingin nyo legit naman. So, grab nyo na. Mas maganda kasi yung kaibiganin mo yung mga business-minded kaysa doon sa mga chismis-minded people. So, wala ka ng income, mababarangay ka pa, di ba? Tunay naman talaga yun. So, kadalasan kasi sa atin sa mga Pinoy, kapag inaalok ka ng negosyo ng isang tao, so, iiwas ka doon kasi takot kang aalokin or takot kang kukulitin na pasalihin sa kanyang negosyo. So, kung ikaw ay may goal sa pag-iipon, so kung excited ka sa pag-iipon, dapat maghanap ka ng mentor or mga business partner, yung mga taong tutulong din sa pag-growth mo. Okay? Hindi ka hahanap ng mga taong tutulong sa paglubog mo. Dapat may goal ka, may pangarap ka sa buhay, sa pag-iipon, so maghanap ka ng taong pwedeng makatulong sa mindset mo para mag-growth ka din. Parehas kayo mag-growth kayong dalawa. Okay? So, number 4, pay yourself first. Okay, doon na tayo sa pag-iipon, no? So, dapat excited ka rin pagdating na ng sahod mo. So, excited ka na mag-ipon. Ipon mo na bago loho, no? No, okay? So, sabi nga nila, don't put your all eggs in one basket. Kasi guys, isa din sa utunan ko na
Hindi lang doon mag-focus sa isang source of income. Meron ako maraming basket na kung may pera ako, pinagkakalat-kalat ko siya. So, meron akong TPC, meron akong tindahan, meron akong TikTok shop, so meron akong gold seller din ako. So, just in case na hindi mag-grow tong isa, so meron pa akong apat na uh, pagkakaabalahan. So, kung manghina man ang isa, manghina ang dalawa, meron pang tatlo. So, possible naman, kung manghina tong dalawa, meron ka pang tatlong papagkuhanan ng pampuhunan para babalik tong dalawa. So, ganun nga. Sabi nga na don't put your all eggs in one basket. Dapat hindi ka lang mag-focus sa isang source of income o dalawang source of income. Lalo pag ang income mo is nandun lang lahat sa active income, wala kang passive income. So, you must learn how to get a passive income than to active income. So pinaka-important po talaga guys is magkaroon tayo ng passive income. Yun po ang pinakamagandang gawin natin para magkaroon po tayo ng consistent na pag-iipon. Okay? So, yun po ang ating number 4, pay yourself. And then, kapag meron ka ng naipon, so kung meron ka extra, so magbili ka para sarili mo. Magbili ka ng kung anong gusto mo. So, gaya pay yourself first. So, tulad sa akin, tulad ng relo ko ito. Itong relo ko, na mahal po ito guys Mahal po ito. Minsan ko lang ito sinusuot pag may lakad lang ako. So, ayan, relo ko. So, yan. Nagpay ako sa sarili ko kasi pinag-iipunan ko rin siya para mabili ko itong relo ko. So, hindi ko na siya hiningi kay mister. So, nakuha ko siya sa pag-iipon dahil doon sa aking pinagkakitaan din. Okay? So, ang sarap kaya guys na makabili ka ng bagay na ikaw mismo ang o pinaghirapan mo mismo, hindi mo siya nakukuha dahil doon kay mister or dahil inutang mo siya, kundi kinuha mo siya or nabili mo siya dahil sa cash at dahil doon sa pinaghirapan mong makaipon dahil gusto mo nga yung bagay na yon. Okay, number 5, monitor and track your progress. Ibig sabihin mag-inventory ka. Dapat kung may negosyo ka, natindahan or load, lagi po ako nag-i-inventory guys. So, kailangan ma-monitor mo yung cash flow mo. Dapat marunong kang mag-monitor kung araw na to magkano ng gastos mo. Kung lumagpas ka man sa limit, tulad ng kunyari marami kayo, so mag-limit ka ng 500 a day, dapat yun lang ang magastos mo sa loob ng isang araw, 500. Alright, kung lalagpas ka man doon tayo sa kung lalagpas ka man ng araw na to ng 500. So, dapat next day hindi ka na lalagpas sa 500 kasi babawiin mo na yung lumagpas na 500 doon nakarang araw, babawiin mo siya in the next day. Hindi dapat lagi-lagi lumalagpas tayo. Kung nag-set ka ng limit na yun lang dapat ang magastos mo sa loob ng isang araw. So, consistent po tayo dyan. Meron talagang time na mapapasarap yung ating kain, mapapasarap yung ating merienda, lalo na pag meron tayong mga anak. So, minsan, ang mga anak natin magsasuggest na bilhin ng halo-halo, bilhin ng lechon, ganoon naman talaga guys, diba? So, next day, dapat ikaw ang nagbabudget. Marunong kang mag-track ng iyong o mag-monitor na inyong income, no? So, dapat mo na inventory. Kung lumapos tayo niyan, so next day, bawiin mo siya. Okay? So, marunong ka dapat ng cash flow nyo. Hindi dapat araw-araw Pasko, no? So, okay. Okay. So, yun ang ating number 6. Alisin ang iyong unnecessary expenses. Kunyari, meron kang gustong bilhin na, kunyari, bagong cellphone, may cellphone ka pa naman. Kunyari, bagong motor, aanin mo yung motor na kung may motor ka pa naman. Kung di talaga kailangan, wag mo nang bibili. Kunyari, bibili ka ng mga alahas, pa kailangan. Kung alahas na yan, hindi naman mabibenta o hindi naman gold or hindi mo rin siya pakinabangan, so wag ka nang bibili. Okay, so i-avoid mo yung sarili mo na magbili ng unnecessary expenses na hindi naman talaga kailangan, kasi isa din yan sa hindi natin ma-hit yung goal na pag-iipon natin. Alright guys, so yung 6 na yon, so sana ayun lang po ang nakakayanan ng aking utak, so medyo mabilis po tayo, no? Mabilis lang po ang paliwanagan natin kasi nasa tindahan po tayo. So, sana nakikinig po kayo ng maayos. Kung mayroon mga kayo dagdag na lang po kayo, no? So, yun naman po. Thank you so much. Asa hindi pa po pala nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, click lang po yung
link lang po dyan. Yan po ang aking YouTube channel. Subscribe lang po kayo dyan. At meron pong mga videos dyan pwede panoorin. Pwede po kayo mag-like lang po. At click lang po yung bell button para ma-notify po kayo every time na meron po akong videos. Thank you.